Hello everyone! Welcome to Hula Juan. Ang reading na ito ay para sa mga Virgo. This is for all the Virgo signs for the month of August 2024. So unahin natin ang general forecast, susundan ng career, and then relationships, tapos advice cards. Welcome po kayong lahat dito sa Hula Juan. Ang goal ng channel na ito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. Alright? Virgos, kamusta kayo dyan, mga Virgos? Anong nangyayari sa inyo ngayon? Let's see, no? Anong meron sa general forecast ng mga Virgos natin ngayon? Alright. Um, habang nilalatag ko yung spread ninyo, Virgo, it's telling me na marami sa inyo sobrang ang diverse nung nangyayari sa mga Virgos ngayon. It's telling me na it doesn't matter kung naka-reverse or nakaharap itong mga cards na to because it can be read either way. So, King of Swords, no? Yung iba sa inyo siguro they're feeling very confident with themselves. Yung iba may pagkayabang, yun yung na-feel ko rito. Yung iba naman, pagka naka-reverse, is parang they're trying too hard. Maybe some of you are hiding your feelings or tinatago ninyo kung ano yung mga weaknesses ninyo sa sarili nyo, yung mga conscious, yung mga insecurity. So, minsan nilalabas nyo siya or na-express nyo siya nang ginagawa nyo na parang nilalakasan yung loob nyo, tinatago nyo, or minsan hindi na lang kayo nagsasalita. Okay? Alam mo yung iba sa inyo, marami naman sa inyo, marami sa inyo is parang you feel like you're being honest with other people. Some of you, you know that you're not. Okay? I need to read this both ways kasi yun yung sinasabi ng card sa akin. Ito naman, the Hangman. Yung iba sa inyo, you're feeling like parang hindi kayo sanay sa mga bagay na nangyayari. Minsan yung katotohanan hindi kayo sigurado kung yun ba dapat yung inyong pagbigyan ng focus, or parang minsan hindi nyo ba napapansin na parang hindi kayo sanay or hindi kayo ganun ka hiyang, or parang ano bang ibang word for that, parang hindi natural para sa inyo. So parang somehow medyo unsettling yung feeling niya, no? So ganun yung sa inyo parang tinatry yung i-balansehin ng lahat pero hindi siya makabalance. Kasi yung iba sa inyo, you're hiding the truth from yourself, and yung iba sa inyo, yun nga, hindi siguro ganun ka, parang may mga bagay na nangyari tapos hindi na ninyo pinansin at hindi na ninyo kinorek yung mga bagay na pwede ninyo pang i-explain yung sarili ninyo ng mas maayos. This is very general, no? So, anong advice sa inyo, guys? Harapin ninyo kung ano yung mga kinakatakutan ninyo. Harapin ninyo kung ano yung mga pinagtatago ninyong insecurity. Minsan naman may sama ng loob kayo sa ibang tao, or may sama ng loob yung ibang tao sa inyo, or maybe you know that you did something wrong to another person. This is you, ha? Ito yung parang guilt mo, eh. Yun yung nafe-feel ko dito. Para siyang guilt, para siyang pakiramdam na parang hindi mo na ma-explain kung paano mo gagawin kasi parang pinapanis mo na lang yung ulam sa loob ng ref at hinayaan mo at ayaw mo siyang buksan, ganun. Pero alam mong kailangan mo siyang itapon. So that is the feeling, no, Virgo. Yung iba sa inyo, yun nga, kailangan talagang harapin na yung yun. And kailangan mo mabuhay sa masasayang situation. And magagawa mo lang yon kung gagawin mo ay harapin mo. Minsan baka kailangan mong tanggapin sa sarili mo na may mali ka din. Or baka minsan naman alam mo sa sarili mong nakasakit ka, baka kailangan mo ding magsabi or aminin sa sarili mong I'm sorry. Yung ganon. Okay? Yun yung nakikita ko rito, Virgo. Virgo, marami sa inyo is really just kung kaya ninyong harapin yung mga worries ninyo, ganyan, or mga guilt, or somehow kind of depression, yung mga kinakatakutan ninyo, at yung mga bagay na ayaw ninyong pansinin, kung kaya mo siyang daong harapin, guys, you are able to move away from a certain situation in your life
ng maayos, or yung iba baka naman hindi masyadong maayos kasi parang iniwan mo na lang. So, mamili kayo guys kung paano nyo to gagawin, kasi gusto mo bang dumagdag ang iyong parang iniisip sa araw-araw, ganyan. So you need to really, kailangan mo mag reflect ng konti dito, kasi bibigat ng bibigat yung dalahin mo. Okay. So, money na tayo. Okay. Okay. So, kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube. And follow pag kayo naman ay nasa Facebook. Okay? Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kakilala ninyong nangangailangan ng reading. Malit na bagay lang po ito to support this channel, para blessings lang ang umiikot sa community natin. Because, yun nga, ang goal naman talaga ng channel to is to really help people. So, Virgo, anong nangyayari sa inyo pagdating sa inyong career and sa money? Anong meron? Right now, I feel sa inyo na madami sa inyo, you are feeling content. You are feeling like parang, okay lang ako. Tama lang tong nangyayari sa akin. Parang things seems to be working out quite okay, no? Yun yung nakikita ko rito. So, tingnan natin, no? Doon nga ba talaga? In the past, you had a wheel for fortune. So, may mga nangyaring parang things happen because ikaw mismo ay baka may ginawa ka, or something na parang alam mo yun, yung parang yung good karma bumalik na sa'yo, or kung ano yung hindi mo nagawang maganda dati, nangyari na, ganyan. So, some things are changing for you when it comes to your money. So, minsan baka may malaki kang ginagawang project, or may malaki kang gustong bilhin, ganyan. Some things are happening, no? Some things happened actually. So, tingnan natin, parang siguro ito medyo major yung pinagdaanan, no? You have the King of Pentacles in reverse. So, some of you may be feeling like parang wala kang control when it comes to your money. Marami sa inyong baka makaramdam na parang sandali lang, baka kailangan kong itago ang pera ko, kailangan kong i-safeguard ang pera ko, ganyan. Something is happening here, no? So be very careful. So you have the Six of Wands as your what's this? Six of Wands as your advice card. So what this is telling me is that huwag kang matakot na parang ipakita kung ano yung kaya mong gawin. Huwag kang matakot na ipakita kung ano yung talents mo, and ano yung mga gift na binigay sa iyo, especially yung mga talents na binigay sa iyo ng universe, no, or ng Diyos. Kasi kailangan makita ng mga tao kung ano ka. And that is how you will feel good about yourself, and that is how will people appreciate you. Huwag kang matakot. Okay, if you are able to do that, pwede mong mabaliktad, or pwede mong ma-unite yung mga tao when they are not working together, if they are nag-argue. So, there is a place for you na parang makakapag there's some leadership, hindi man siya leadership siguro, pero but more of parang nakakapag-unite ka ng tao. So, especially sa workplace mo, no? So, parang ikaw yung nagiging paraan para maging maayos ang mga things. Okay. Okay, ano na tayo, ha? Relationships muna tayo. You have the Eight of Wands. The Eight of Wands, parang ang dami nangyayari sa inyo, dami nyo bang iniisip? Marami bang nangyayari sa relationships mo? Ano ba? May mga binabalanse ka bang mga tao? Are there people na parang masyado lagi kang hinahabol, ganyan? Ano bang meron? Or baka you're worrying about some people too, no? So, ang dami nangyayari, Virgo. Ano bang mga pinag-iisip-isip mo? Again, you have the Wheel of Fortune. Yun nga things are happening What's happening? Anong meron? Anong nangyayari sa inyo, Virgos?
napaka-active ng karma cycle mo, or napaka-active ng mga ng environment mo, no? So things are happening within your relationships then. You have the two of wands. The two of wands is giving you the opportunity, magkakaroon ka ng opportunity to really plan, discover, uh, try to really look at things in a bigger perspective. And parang kahit na napapressure ka, you are looking at things in a way na parang pinag-iisipan mo, no? So this is something good. Okay, let's see. Ang advice sa'yo is to remember your ancestors. Remember your ancestors. Kung hindi mo kayang gawin para sa mga taong nakapaligid sa'yo, na ka-level mo or kasama mo sa buhay mo ngayon, do it for those people na nirerespeto mo. Because those people that are yung ancestors mo, no, pwedeng basta anybody na mas mataas sa'yo when it comes to generation, no. Kumbaga higher generation to, kumbaga mas matatanda. Gusto nila na parang makita ka, na parang maayos ka, kasi parang siguro you hold the key, you hold the key to somehow change things sa iyong family, sa friends mo. Ayun, siguro pati sa kung may partner ka, maybe you need to do it for, kung hindi mo kayang gawin para sa mga tao, yun nga, do it for your ancestry. Next, you have the Five of this. This is your potential energy. Kailangan mo yun gawin kasi doon nakasalalay yung time na meron mo with those people. Because parang sinasabi dito na kung hindi mo aayusin yung mga relationships mo, hindi mo gagawa ng paraan to even change those things na iniisip mo, baka naman mamaya overthinking ka, baka mamaya naman na-influensyahan, ganyan. Balik ka, no, kung ano yung mas importante sa'yo. And from there, yun nga, kailangan mong gawin yan because baka naman hindi na enough yung mga yung pera, parang nasasayang yung mga resources yun yung thing neto. Okay? So Virgo, let's go and find your or get your advice cards. So meron po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi nga po pa yun napapanood, andun lang po yun sa aking video. So yun po yun, may 2024 forecast yan, parang general reading yan, okay? For the whole year. Baka gusto ninyong tignan ulit, review your year. And let me know anong meron, 'di ba? Okay. So ito na yung tatlong advice cards ninyo. Virgo, your first card is successful funding. Your idea is divinely guided and supported by the same infinite wisdom of God that gave you the idea. Do not allow money concerns to prevent you from turning it into reality. Crowdfunding, partnerships, and other investments are available to help you. So pagdating sa pera, guys, meron namang may dadating at may dadating for you. Okay? So wag kang mawalan ng parang faith, no, pagdating sa universe at pagdating kay God, na yung mga binibigay niya sa yung blessings, yung mga binigay niya sa yung karunungan mo, andyan naman yan for a reason. And huwag kang matakot na i-follow kung ano yung tingin mong tama, kasi magkakaroon din naman ng tulong pagdating doon. Virgos, stairs, direction and timing. Meron kang situations ngayon, no? Lalong-lalo na sa ang pinakamalaking dito nakikita ko is yung relationships you are being given an opportunity to go up higher a level. So minsan medyo mahirap siya, but then when you do it, mas umaangat yung yung parang karunungan mo, yung learnings mo sa buhay. Ayun, mas nagiging maganda siya. Okay? Para kung kumbaga sa Pokemon, nag-evolve ka, okay? So companionship.
When you fully bless and embrace your aloneness, you're ready for the ones who are meant to be with you. May I welcome this solitude, knowing it will open the way for all healthy relationships. So, pagka minsan nafe-feeling mo na parang mag-isa ka, ganyan, huwag kang matatakot because um, kung ano yung mga relationships na maganda para sa'yo, yun naman yung paparating sa'yo eh. So, kumaga huwag kang matatakot na kahit minsan ikaw lang yung mag-isa minsan, ganyan, o parang somehow feeling mo, parang minsan iniisip mo na parang dapat lagi kang may kasama. Huwag kang matakot because andyan naman lagi ang mga tao for you. There are people na parang hindi ka, kumbaga laging andyan for you. Okay? So, wag mo if you feel na ikaw lang ang mag-isa or what, kasi baka minsan naiisip mo lang siya. Alright? So, yan po ang forecast ninyo this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook. And, yeah, para every month ay abangan ko yung forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. Alright?